actually, no 2025, 2024, hindi naman tayo nagsabi ng 10 out of 10 eh. Hindi tayo yung mga ibang content creator na, wow, ito na yung pinakamagandang laptop sa balat ng lupa. Hindi tayo ganon. Kung sasabihin sa'yo, anong bitbit mo dyan? Well, ayan, pag nilabas mo pa yung laptop. Oh, ha? Leather. Nagdo-drawing ka sa Starbucks. Naku, yung mga naka-MacBook, hindi, nakatingin sa Lenovo mo yun. Tapos, oh, ha? Can your laptop do that? Good morning, good afternoon, good evening. This is Tito Dustin. So today, ito naman ang isushoot natin, this Lenovo Yoga. Anong meron dito sa Lenovo Yoga? Number one, it is not just a laptop. It is actually a 2-in-1. Pwede maging tablet and definitely this is a touchscreen. Number two, tingnan mo naman to. This is the first time na nakakita ako ng laptop na this is not aluminum or plastic. This is actually a leather. Ngayon, meron si Acer dati merong yung thread na cloth. Ngayon, ito naman ay leather. At hindi lang leather Ito yung kanyang pen. Maganda dito tingnan. Diyan dinidikit yung pen at hindi lang 'yon. Even the pen casing, pwede mong ilagay din dito sa likod. How cool is that? Now, hindi lang yun, this is an OLED display. Now, masyado na ako marami sinasabi dito, but isa-isayin na muna natin, Tingnan natin kung ano maganda at pangit dito sa Lenovo Yoga QT. Appearance muna tayo, Kasi dito talaga ako na-stun eh. Yung color niya is, of course, hindi yung mga standard color. So, kung nakikita nyo dyan sa screen na bakit parang may pagka-yellowish siya, hindi siya yung kulay puting-puti. Kasi kung puting-puti ito, parang naman dumihin to pag nagkataon. Color seashell from everything, Sa kanyang body, even sa keys. But before we proceed, nakalimutan ko ano pala yung kasama dito sa Lenovo Yoga. First of all, it comes with this bag, this laptop pouch. Cute, Tingnan mo, there's a yoga logo here. So once you open this, ayan, dito ang lagayan. At meron din siya lagayan ng pen dito, Ganyan talaga eh. Pero bakit ka magaganyan? Uy, pati mo nang wala yung keyboard. Baka naman pwede yan dito. Tapos maglalagay ka pa ng isang bagay dito. Ay, sasuggest ko, if you put it on tablet mode, wag mong ilalagay sa dahil magagasgasan tong ilalim na ito. Parang nakakatakot eh. Paano pag nilapag mo sa magaspang na It's a big no-no. Dapat pag naka-tablet mode ka, dapat mong ganyan. Or kung naka-tablet mode ka, hawakan mo siya. Yung pen pala niya, this is magnet. So, pwedeng tanggalin, pwedeng kabit. May certain part lang dito sa kanyang screen na pwede mo ikabit siya. Hindi mo pwede kabit dito. Ayan, kapay mo. Ayan, dyan. Na-magnetize na siya. So, by the way nga pala, syempre, yung kasama dito sa box, may kita nyo, may kasama na siyang Microsoft Office. But when you open it, yung presentation niya, and then may mga printed materials, and may kita nyo, nakaseparate kung saan nakalagay yung mga pen. And of course, titingnan na rin natin yung kanyang charger. This charger is a Type-C, which is okay. That is actually very good. And of course, yung kanyang bag na sinabi ko kanina. For the ports on this side, we got an audio combo jack, a Type-C, that's a Thunderbolt, and an HDMI. Well, nakasya pa rin ng HDMI, Pero walang USB Type-A. Speaking, okay, ito pala sa kabila. There's the Type-A, and another Thunderbolt, and a micro SD card. And the power button is here. Let's talk about the dimension. For the width, that is 31 cm. For the depth, that is 23 cm. For the height, that's 1.5 cm. So, about sa portability, yes, maliit siya. 1.5 cm, pagiging thin, and then, it's not the thinnest laptop, pero syempre, nandun siya sa part na it is above average about being thin. If you're gonna compare it to a gaming laptop, And for the weight, napansin ko medyo mabigat. 1.4 kilograms. Hindi naman siya nagsabi na this is a thin and lightweight eh. Normally din naman kasi mga 360 flip na laptops, they tend to be mabigat and of course, more durable. Kailangan matibay yung touchscreen na laptop. If this is not a touchscreen laptop, then it could be much thinner and much lighter. Now, let's talk about the specs of this Lenovo Yoga. So, this is an Core Ultra 5 322 with 6 cores and
6th thread. Okay, so the base is 2.5 gigahertz while the turbo boost is 4.4 gigahertz. The memory of this laptop is already a 16 gig RAM. Medyo okay ka na dun sa ano na yun sa memory for an Ultra 5 eh. And by the way, this is not just a Core 5. It is an Ultra 5. Normally, ang mga Ultra 5 are more power conscious para mas matagal ang battery life. About the storage of this laptop, this is a 512 SSD. And of course, ang isa sa mga binibili dito sa Lenovo Yoga is yung kanyang display. This is a 14-inch. It's not a big deal naman. But one thing is the big deal is the resolution. It's 1920 by 1200. It's WUXGA. But you know, for a Yoga or for a premium laptop, it should be like more than a WUXGA. It should be around, you know, 3K reso, mga ganyan, 2 or 3K reso. So this is a 60 Hz refresh rate. Now, that's the specification of the display. But isa sa mga pinakamaganda dito is yung kanyang display. Alam mo yun, nilait ko yung display. Tapos ngayon siya sabi ko yung maganda dito display. Ano ba talaga? This is an OLED screen. Not an IPS. It's an OLED. OLED na we're in. Ito yung mga dapat na ginagamit ng mga photo editors or video editors for editing para magkaroon ng crispy or vibrant na picture. And then, sasamahan mo pa ng ganito. May kita nyo dyan sa video, no, na kung paano ginagamit ni Carl, our video editor, for doing his stuff. Pero kung may pera ka, bibili mo. So, kung may pera. Kung may pera, oo. Mamaya pag-usapan natin yung presyo. Okay siya, no? Okay siya. In my first reaction, parang wow, parang gusto ko siya. Pero syempre, naka-Dell XPS na ako eh. Hindi siya yung para sa mga gamers. Kung gusto mo lang ng classy, kung gusto mo maging medyo top of the line, kung ayaw mo ng ThinkPad, then go for Yoga. Alam naman natin, ang Lenovo talagang kilalang kilala sa laptop. Especially yung ThinkPad kasi, yan yung mga for durability kung matitibay. But if you have the budget, kung gusto mo ng for flexing ba, hindi siya backpack, pero tingnan mo, sasabihin sa'yo, anong bitbit mo dyan? Well, nakita nyo yan? Lenovo Yoga. Ayan, pag nilabas mo pa yung laptop. Oh ha? Leather. Tapos kukunin mo yung pen. Nagdo-drawing ka sa Starbucks. Naku, yung mga naka-MacBook. Hindi, nakatingin sa Lenovo mo. Yan. Oh ha? Can your laptop do that? Oh ha? Diba? Anyways, ayun lang. Ang ganda lang niya, grabe. Aesthetic. So, meron to application which is this Lenovo Vantage. Okay, so may kita mo dito yung warranty ng laptop nyo, yung battery life. And then dito pala sa warranty, you can actually upgrade it. To be honest, you don't really need to upgrade it now because this is a 3 years warranty. Wow, di ba? Pag bumili ka nito, normally kasi ang mga laptops is just 2 years eh. Ang maganda naman dito sa Lenovo, no, yung warranty niya, hindi mo na kailangan pumunta sa service center eh. Sila na mismo pupunta sa bahay nyo. And of course, on this page is you can actually customize some things. This is the camera quality of this Lenovo Yoga. If you're gonna compare this to a mobile phone, syempre mas maganda yung mga mobile phone. But if you're gonna compare this sa lahat ng laptops na sinut namin, no, ito na ang pinakamagandang camera quality na review namin. So ito na yung magiging basis ko. That's why I'm gonna say it's 10 out of 10. And what you're hearing is the audio quality coming from this Yoga. Ang narinig ko palang sounds yung mic pati yung audio. Try natin sa mga music. 10 out of 10. Grabe, no? Ganda, no? Malakas siya, sir. Tapos, alam mo yung kasi yung ibang laptop kapag malakas, sabog yun to, no? Oo, yun din. So, eto, actually, tinodo ko yung sounds para at least makita natin kung may flaws. Ang crisp eh. Ang ganda rin ng bass eh. So, ang ganda ng sounds, ang ganda ng camera quality. Talaga yoga ka talaga. Hindi na namin to i-remove yung chassis because halos lahat, 99% ng mga 2-in-1 laptops, hindi na upgradable ang memory at hindi na upgradable ang storage. And that is one of the cons of this Lenovo Yoga. Hindi lang Lenovo Yoga, halos lahat ng 360 flip or yung mga 2-in-1 laptop. And the other cons na napansin ko dito, ano pa ba napansin mo, Carl? Ay, pros and cons ba, sir? Oo, aksidente tayo nag-pros and cons eh. Kaya didiretso na natin. Isa ring cons na napansin ko dito, since this is a leather, and tingnan nyo yung bag, this is a cloth,
dumihin siya. Okay. Dumihin yung bag, yes. However, for the laptop, tingin ko naman hindi siya magiging ganong kabilis na dumihin. Kasi hindi naman siya yung white na white eh. Yung asin, ito, katulad ito, puting-puti. May kita talaga. Ito na mesa na to, may kita mo talaga yung dumi. Pero ito kasi, may pagka yellowish white siya. Dirty white, cream white. At tawag nga nila dito is seashell color. Ayan. Hindi pwede yung yung bara-barang gumagamit eh. Well, of course, sa mga target customer naman nito, syempre, mga customers din na yung medyo may ingat sa gamit. Isa sa mga cons yung kanyang display. The refresh rate is only 60 Hz. Ginawa sana ng mga 120 Hz kasi OLED screen ka na eh. Sana pinaganda mo pa. At hindi lang yon, yung resolution niya is only 1920 by 1200. Since nag-OLED display ka na, sana sinagad mo na ng higher resolution na mga more than 2,000. Mga 2,100 times, something like that. Kasi pwede naman siya sa 3K or 4K reso. And about sa pros naman yung kanyang display. This is already an OLED screen. Kasi yung mga gantong presyo, yung mga gantong variant, mga nasa IPS lang eh. Ayun, nakita nyo dyan sa video, di ba? Ayun, sinasabi ni Carl. Kasi si Carl is a graphic artist / video editor / video director ng YouTube. Lahat. He's the one-man army! Of course, mahilig siya mag-draw. And nakita niya yung difference sa pagdodraw sa Idea tab, right? Yoga tab. Yoga tab versus dito. Yoga tab na yun Of course, pag yoga tab, maganda rin dapat ang pen quality nun So sinasabi mo, maganda naman yung pen quality ng yoga tab, pero mas maganda ang pen quality nitong yoga laptop. So ayun, isa sa mga pros, if you are a graphic artist, talagang mafe-feel mo talaga yung difference ng kanyang pen. Diba? Yung parang suwabe, yung pressure, yun ba yun? Pressure point. Kala mo may alam sa no? Isa pa sa mga pros, well, I think this it's a 2-in-1 laptop. Hindi naman lahat ng laptop 2-in-1 eh. Isa pa sa pros, nakikita nyo yan, magnet Walang laptop na ganyan na pwede mong i-magnet yung kanyang Bagay siya sa mga graphic artist, Yung mga taong on the go din, kasi una-una is 1.4 kilograms, yeah. And it's just 14 inch. Manipis, yan. So, alam mo ang pinaka-pros din ito, Ang ganda ng laptop na to, ang ganda ng camera quality. This is the first time na sinabi namin 10 out of 10. Sa laptop kasi syempre, if you're gonna compare to a mobile phone, mas maganda megapixels ng camera. Pero if you compare this sa ibang laptops, I'm gonna say this 10 out of 10. Aside sa 10 out of 10, yung kanyang sounds, yung kanyang volume, yung sounds niya sobrang crisp, yung bass na feel mo. This is the first time na sinabi ni Carl at ako na the sounds is 10 out of 10. As in, yoga talaga. Quality talaga. Well, actually, no 2024, di naman tayo nagsabi ng 10 out of 10 eh. Di tayo yung mga ibang content creator na, wow, ito na yung pinakamagandang laptop sa balat ng lupa. Hindi tayo ganon. Kasi dito naman kasi sa Laptop Factory, ulitin ko yung sinasabi namin. Pag may maganda sa laptop, sinasabi namin. At kung may pangit sa laptop, sinasabi din namin. At alam nyo, Chris Connery, isang pangit dito sa laptop na to, yung kanyang presyo. Nakikita nyo dyan yung kanyang complete specs and with the price. Kasi yan, tinamaan siya ng price increase. Pero if you're able to purchase this nung dating mababa pa ang kanyang presyo, solid na solid yun. So I think nasabi ko na lahat dito sa QT na Lenovo Yoga na ito. Pero kung ako tatanungin, if I want this, I definitely like it. I love it. Palit na. Hindi pwede, dahil Express ko may RTX yun eh. Then again, this is Tito Dustin. See you in our next video. Have a good day. Bye-bye.